Naniniwala ka bang may forever sa taong nakita mo lang online? Well, it is possible and impossible at the same time. At ang pagmamahalang ito ang mas magpapatibay pang pundasyon para hindi nila sukuan ang isa't isa. Halina at samahan niyo po akong muli sa isa na namang inspirational love story na ibabahagi namin sa inyo, na pinamagatang Started with a Virtual Love. Sa modernong panahon, isang maliit na bahagi ng mundo ang nagbubukas ng pinto para sa pag-ibig sa online. Sa isang malamig na gabi, ang mga alon ng internet ang nag-uugnay kina Lian at Marco. Dalawang tao na hindi pa nagkikita sa totoong buhay, ngunit tila natagpuan ang isang koneksyon sa virtual na mundo. Si Lian, isang graphic designer mula sa Maynila, ay isang masigasig na tao sa kanyang trabaho, ngunit naguguluhan sa kanyang personal na buhay. Bago pa man mag-pandemic, nasanay na siyang mag-isa, maglakbay sa kanyang sariling mundo ng art at kaalaman. Nang magdesisyon siya na sumubok sa online dating, hindi niya inaasahan na magiging epekto nito sa kanyang buhay. Hi Marco, good evening! Bungad ni Lian sa kanilang video call. Nakaayos siya ng maayos, kahit na nasa bahay lamang siya. Ang ilaw mula sa kanyang laptop ay nagbibigay ng mainit na glow sa kanyang muka. Hi Lian, good evening din sa'yo. Sagot ni Marco na nasa isang silid na puno ng mga libro. Nakangiti siya na tila hindi makapaniwala na nagkakaroon sila ng pagkakataong magkausap. Mukhang okay ka na naman ngayon. Salamat, ikaw rin. Mukhang relax ka rin. Tugon ni Lian habang sinusuri ang background ng camera ni Marco. Nakapagbasa ka ba ng bagong libro lately? Oh, actually, katatapos ko lang na isang thriller. Medyo nakakakaba pero exciting. Sagot ni Marco na tila excited nang ibahagi ang kanyang bagong natuklasan. Oh, anong title? Tanong ni Lian. Interesadong makinig. Nasanay na siyang makipag-chat ng malalim na usapan sa mga tao sa online world. Ngunit kay Marco, parang bawat pag-uusap ay nagiging mas makabuluhan. The Silent Witness. Ang galing, promise. Marami siyang twist na hindi mo aasahan. Sagot ni Marco na tila nahuhulog sa paksa. Ikaw, may ire-recommend ka ba? Actually, may binabasa akong sci-fi na medyo mahirap intindihin eh. Pero nakakatuwang subukan. Yung Dystopian Dreams, kung interesado ka, sabi ni Lian, masigasig na nakikinig sa feedback ni Marco. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, mula sa mga paboritong libro hanggang sa mga plano sa hinaharap. Ang kanilang mga video calls ay unti-unting naging regular, na tila nagiging bahagi ng kanilang araw-araw na routine. Ngunit sa kabila ng kanilang koneksyon, parehong natatakot ang dalawa sa idea ng pagkikita sa totoong buhay. Isang araw habang sila ay nagkikwentuhan sa chat, nagkaroon ng pagkakataon si Marco na magtanong tungkol sa kanilang plano na magkita. Alam mo, Lian, ilang beses na natin pinag-uusapan ng tungkol sa pagkikita sa totoong buhay. Ano sa tingin mo? Okay na ba tayo mag-meet? Alam mo, Marco, parang natatakot ako eh. Gusto ko rin namang makilala ka ng personal pero parang may takot pa rin ako. Sabi ni Lian na nag-iisip ng mabuti. Ganon din ako. Pero naiisip ko baka hindi naman natin makilala ang isa't isa kung puro online lang tayo. Tugon ni Marco. Ngunit sa likod ng kanilang pag-aalinlangan, pareho nilang alam na ang kanilang koneksyon ay higit pa sa isang online chat. Ito ay isang tunay na pag-uusap na nagbigay sa kanila ng lakas upang harapin ang kanilang mga takot. Matapos ang maraming pag-uusap, nagdesisyon silang magtagpo sa isang coffee shop sa gitna ng lungsod. Ang kanilang pag-aalinlangan at takot ay tila naglaho sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Sa araw na kanilang pagkikita, dumating si Lian ng maaga. Nag-aayos ang sarili at tinatanggap ang lahat ng emosyon na sumasalubong sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili na muling tinatahak ang kaharian ng takot at pag-asa na nagbubukas sa isang bagong yugto ng kanilang kwento.
Pumunta si Marco sa coffee shop. Nagdadala ng kanyang libro na tila naghihintay sa kanya na ang kanyang araw ay magiging puno ng pag-asa at hindi inaasahang pagkakakilala. Hindi nila alam kung ano ang maghihintay sa kanila. Ngunit pareho nilang alam na ang kanilang pagsisimula ay isang mahalagang hakbang patungo sa isang bagong mundo ng mga posibilidad. Isang maagang umaga, sa gitnang bahagi ng lungsod, naglalakad si Lian papunta sa coffee shop na napagkasunduan nila ni Marco. Ang kaning puso, mabilis na tumitibok sa bawat hakbang. Hindi niya maikakaila ang kaba at excitement na nararamdaman. Ang coffee shop na kanilang pinili ay isang cozy na lugar na puno ng natural na liwanag, na tila perfect para sa kanilang unang pagkikita. Nang makarating siya sa coffee shop, agad niyang binati ang receptionist at nagbigay ng pangalan. Hi, Lian. Nasa loob na po yung reservation niyo, sabi naman ng receptionist. Naglakad siya papasok at agad niyang nakita si Marco na nakaupo sa isang sulok ng coffee shop. Ang itsura ni Marco ay puno ng pag-aalala at excitement na pareho niyang nararamdaman. Ngumiti siya at niyakap ang kanyang sarili, habang ang mga mata niya ay dumadako kay Marco. Marco? Tanong ni Lian na medyo nanginginig ang boses. Lumingon si Marco at isang malalim na ngiti ang bumungad sa kanyang muka. Lian, hi! Tumayo siya at naglakad papunta sa kanya. Agad na nagbitiw ng isang magaan na yakap. Hi, Marco. Sagot ni Lian na hindi makapaniwala sa nangyayari. Nakaupo sila sa isang mesa na may magandang tanawin sa labas. Habang umuupo sila, nagsimula na silang mag-order ng kape. Kung sakaling ito ang huling pagkakataon na magkikita tayo, huwag ka mag-alala. Napili ko na ang pinakamagandang coffee blend na available dito. Biro ni Marco. Salamat. Gusto ko magpakatotoo sa'yo. Hindi ko alam kung paano magiging pakiramdam ko, pero ang mahalaga, mag-enjoy tayo sa bawat sandali. Sabi ni Lian na nakangiti. Pagkatapos nilang umorder, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa iba't ibang paksa. Mula sa mga paboritong libro hanggang sa mga hilig sa buhay. Ang bawat tanong at sagot ay tila nagpapalapit sa kanila sa isa't isa. At unti-unting nawawala ang kanilang kaba. Sa bawat pag-uusap, natutuklasan nila ang mas maraming bagay tungkol sa isa't isa na nagpapalalim ng kanilang koneksyon. Alam mo, Lian, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka interesanteng kausap. Akala ko sa simula baka hindi tayo magkakilala na maayos. Sabi ni Marco habang tinatangkang tukuyin ang mas malalim na aspeto ng kanilang relasyon. Same here. Ang online world ay nagbibigay ng isang layer ng seguridad. Pero pagdating sa personal, ibang level ng connection ang kailangan. Parang ngayon ko lang nakuha ang tunay na hitsura ng tao na kausap ko dati sa screen. Sagot ni Lian na tila naiwan sa kanilang pag-uusap. Napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap at plano sa buhay. Sa bawat sagot, lumilitaw ang tunay na pagkatao nila, na mas makikita ang kanilang mga kakayahan at kahinaan. Ang pag-uusap nila, tila isang paglalakbay ng pagdiskubre sa sarili at sa isa't isa. Habang natapos ang kanilang kape, nagpasya silang maglakad-lakad sa paligid ng coffee shop. Ang paligid ay puno ng mga kulay mula sa mga bulaklak at halaman, na tila isang magandang backdrop para sa kanilang unang pagkikita. Magkausap pa rin sila habang naglalakad at hindi nila namamalayan ang oras na lumilipas. Sa tingin mo, ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Lian habang sila'y naglalakad sa tabi ng isang maliit na park. Hindi ko alam, pero sigurado akong gusto ko pang makilala ka na mas mabuti. Ang mahalaga, magsimula tayo sa isang bagong yugto. Kaya kahit ano pa man ang mangyari, sigurado ako magandang simula to. Sagot ni Marco. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap na puno ng tawanan at seryosong pagninilay. Sa bawat hakbang, lumalapit sila sa isa't isa. Hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal. Ang kanilang pagkikita ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi isang simula ng isang mas malalim na koneksyon. Pagbalik nila sa coffee shop para sa kanilang huling bahagi ng pagkikita,
Nagpasya silang magplano ng susunod na pagkikita. Kahit hindi pa nila sigurado kung anong mangyayari. Ang kanilang pagkikita ay tila isang paglalakbay sa isang bagong mundo. Puno ng mga posibilidad at mga tanong na nangangailangan ng sagot. Nang magpaalam sila sa isa't isa, nag-iwan na isang mahalagang mensahe si Marco kay Lian. Alam mo, Lian, naisip ko lang, bawat hakbang na ginagawa natin ay isang pagsubok sa ating sarili. Pero magandang bahagi ay nandito ka. At mukhang magiging maganda ang lahat kung magkasama tayo. Salamat, Marco. I'm glad na nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkita. I know na hindi ito ang end, kundi isang bagong simula. Sabi ni Lian na puno ng pag-asa. Isang linggo matapos ang kanilang unang pagkikita sa coffee shop, nagpasya si Lian at Marco na magkaroon ng isa pang pag-uusap. Ang bawat pagkakataon na magkasama sila ay tila isang paglalakbay na mas malalim na pagkakakilala sa isa't isa. Sa ganitong paraan, hindi lamang nila natutunan ang isa't isa sa personal, kundi pati na rin sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Habang nagkakaroon sila ng mga casual na pag-uusap sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, napag-uusapan nila ang posibilidad ng pagpunta sa isang music festival sa susunod na linggo. Hindi mo ba gusto ang mga live music events? Tanong ni Marco. Oo naman, sagot ni Lian na tuwang-tuwa sa idea. Gusto ko syempre. Bago lang ako sa city at wala pang pagkakataon na makapunta sa mga ganitong event. Sigurado magiging maganda to. Nagpasya silang magsama sa music festival. At habang abala sa pagpaplano, nagkaroon sila ng pagkakataon na maglaan ng oras para sa bawat isa. Ang paghahanda para sa event ay tila isang mini adventure na nagpapalapit sa kanila. Sa araw ng music festival, masaya si Lian na magkasama silang pumunta ni Marco. Ang lugar ay puno ng enerhiya, masigla at puno ng mga tao na naghihintay sa kanilang mga paboritong banda. Ang kapaligiran ay puno ng musika, pagkain at mga atraksyon. Naglakad sila sa paligid, nag-explore ng mga stalls at nag-enjoy sa bawat sandali. Ang saya dito! Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong karanasan kasama ka. Sabi ni Lian habang tinitingnan ng mga tao sa paligid. Sa totoo lang, hindi ko rin alam na magiging ganito kagandang experience natin. Marami pa tayong pwedeng gawin at maranasan, hindi ba? Sagot ni Marco. Nang dumating ang oras para sa kanilang paboritong banda, nakipagsiksikan sila sa harapan ng stage. Habang sila ay nagtatawanan, ang koneksyon nilang dalawa ay tila lumalalim. Ang mga sandali sa music festival ay nagbigay sa kanila ng mas maraming memories at karanasan na magkasama. Pagkatapos ng music festival, nagpasya silang sumali sa isang volunteer event sa kanilang community. Ang mga ganitong aktibidad ay mahalaga para kay Lian at Marco, kaya't nagkaroon sila ng pagkakataon na magtrabaho ng magkasama sa isang proyekto na may layuning tumulong sa mga nangangailangan. Habang nagtatrabaho, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap tungkol sa kanilang mga personal na karanasan at pananaw sa buhay. Ang mga ganitong proyekto nagpapalakas ng ating koneksyon sa iba't ibang tao. Sabi ni Marco habang nag-aayos ng mga donations. Totally agree. Ang pagtulong sa iba nagbibigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na halaga ng buhay. Sagot ni Lian. Nang sumunod na linggo, nagpasya silang pumunta sa isang hiking adventure sa isang lokal na bundok. Ang pag-akyat sa bundok ay isang bagong karanasan para kay Lian at nagbigay ito ng pagkakataon na mag-enjoy sila sa kalikasan habang nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Habang naglalakad sila sa trail, nagkaroon sila ng mga pagkakataon na magtagumpay sa mga hamon na nakaharap sa kanila. Hindi ko akalaing magiging ganito ka-challenging. Pero naisip ko, kasama ka, lahat ay magagawa ko. Sabi ni Lian habang hinihingal. Nakakatuwang isipin na kahit na sa mga ganitong sitwasyon, natututo tayo magtulungan at mag-enjoy. Ito na ang paborito kong bahagi ng araw. Sagot ni Marco. Isang gabi habang nasa isang coffee shop, nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap tungkol sa kanilang mga problema sa buhay. Nakakalungkot minsan, di ba? Ang daming bagay na hindi natin kontrolado. Sabi ni Lian habang umiinom ng kape.
Oo, pero sa tingin ko, ang mahalaga ay ang pagharap sa mga pagsubok na yon ng magkasama. Hindi tayo nag-iisa sa mga laban natin. Sagot ni Marco. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagkaroon sila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang tunay na sarili. Ang pag-uusap na ito ay naging daan upang mas lalo nilang mapagtanto ang halaga ng kanilang koneksyon at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na suporta sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang linggo ng maraming karanasan at pag-aalaga sa isa't isa, nagdesisyon sila na maglaan ng oras upang pag-isipan ang kanilang relasyon. Parang lumipas ang oras ng mabilis, pero sa bawat sandali, natutunan kong pahalagahan ang pagkakaroon ng isang taong tulad mo sa buhay ko. Gusto ko rin magpasalamat sa iyo. Ang bawat karanasan natin ay nagpapalalim sa ating pagkakakilala sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa hinaharap. Pero totoo, natutuwa ako magkasama tayo sa paglalakbay na to. Habang naglalakad sila pabalik sa coffee shop para sa kanilang paboritong afternoon tea, nagkaroon sila ng pagkakataon na magplano para sa susunod na hakbang sa kanilang relasyon. Ang bawat araw ay nagdadala ng bagong posibilidad at ang kanilang kwento ay patuloy na umuunlad, puno ng pag-asa at mga bagong simula. Sa ganitong paraan, ang kanilang kwento ay patuloy na magtatagumpay sa mga pagsubok at magiging inspirasyon sa bawat hakbang patungo sa hinaharap. Nag-doorbell si Ulysses sa bahay ni Lian at dumating siya sa tamang oras ng hindi inaasahan. Nang pagbuksan siya ni Lian, nakita niya ang 3 bag na puno ng mga regalo at bulaklak na dala-dala nito. "Lian, hi!" Bati ni Ulysses na may ngiti sa kanyang muka. "Pwede ba tayo mag-usap?" Nagtataka si Lian, ngunit hindi siya nagpasabi sa pagdadalawang isip. "Ulysses, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya, halatang naguguluhan. "I just wanted to talk to you. May mga bagay akong gustong sabihin sa'yo. Please, let me in." Sagot ni Ulysses na tila nagmamadali. Nagpasya si Lian na ipagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng bahay, kahit na hindi niya alam ang mga layunin ni Ulysses. Nang makapasok sila sa sala, nag-ayos siya ng upuan para sa kanilang pag-uusap. "Paano mo nalaman ang address ko? At bakit bigla ng pagpunta mo rito?" Tanong ni Lian habang naglalagay ng kape sa mesa. "Aminin ko, hindi ko iniisip na magiging ganito ang lahat. Gusto ko lang sanang makausap ka ng personal, nang sa ganoon may ipaliwanag ko ang lahat." Sabi ni Ulysses habang binubuksan ang kanyang bag. "Kaya mo ba talagang ipaliwanag ang lahat sa ganitong paraan? Hindi mo ba alam na may ginagawa ko ngayon?" Tanong ni Lian habang tinitingnan ang mga regalo. "Lian, naiintindihan ko kung paano mo ako tinatrato. Pero gusto ko sanang malaman mo na seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo." Sabi ni Ulysses na nag-aalala. "Ulysses, hindi ko alam kung anong iniisip mo. Hindi ko kayang ibigay ang gusto mo sa ngayon. May mga bagay akong kailangang ayusin sa buhay ko." "Hindi mo ba talaga ako bibigyan ng pagkakataon?" Tanong ni Ulysses habang naglalabas ng isang malaking bouquet ng mga bulaklak. "Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para mapansin mo ako. Gagawin ko ang lahat para makuha ang atensyon mo." "Hindi ko to kailangan, Ulysses. Hindi mo rin magagampanan ang mga inaasahan ko sa iyo sa ganitong paraan." Sabi ni Lian habang itinutulak ang mga bulaklak pabalik sa kanya. "I understand," sabi ni Ulysses habang sinusubukang magpaliwanag. "Pero gusto ko sanang malaman mo na hindi ko ititigil hanggat hindi kita nakukuha. Ito na ang pagkakataon ko para ipakita sa iyo na mayroong taong nagmamalasakit sa iyo." "Ulysses, hindi mo ako naiintindihan. Hindi ikaw ang kailangan ko sa buhay ko ngayon. Kung gusto mo ng isang pagkakataon, kailangan mo maghintay at magbigay ng puwang sa sarili mo." Sabi ni Lian habang nagiging seryoso. "Maghihintay ako. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para makuha ang atensyon mo. Tandaan mo yan, Lian." Sagot ni Ulysses habang inaasahan ang desisyon ni Lian. "Hindi ko maaasahan ang iyong mga pangako kung ang lahat ay ginawa mo lamang para sa akin. Ang tanging puwang na maaari mong ibigay sa akin ngayon ay ang paggalang sa aking desisyon."
Sagot ni Lian. Si Ulysses ay nagpasalamat kay Lian sa pagkakataon na makausap siya at humingi ng tawad bago siya umalis. Si Lian sa kabilang banda ay bumalik sa kanyang pag-uusap kasama si Marco na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Habang umalis si Ulysses, ramdam na ramdam niya ang bigat ng kanyang pagkakahiwalay kay Lian. Alam niyang hindi ito ang huli niyang pagsisikap para makuha ang puso ni Lian. Ngunit naiintindihan niyang kailangan niyang maghintay. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan. Nag-iisip ng mga susunod na hakbang. Sa kanyang pag-alis na pagtanto niyang ang bawat hakbang ay bahagi ng kanyang paglalakbay sa pagkakaalam kung paano tunay na makakamit ang puso ng isang tao. Matapos ang hindi inaasahang pagbisita kay Lian, unti-unting nagbago ang pag-uugali ni Ulysses. Sa kabila ng pagtanggi ni Lian, hindi siya sumuko. Nagpasya siyang ipakita ang kanyang tunay na intensyon sa pamamagitan ng unti-unting pagpaparamdam. Isang umaga sa opisina ni Lian, habang abala siya sa kanyang mga gawain, biglang pumasok si Ulysses sa lobby na may dalang isang malaking basket ng prutas at mga tsokolate. Hi Lian, nais ko magbigay ng konting regalo sa'yo. Sana makatulong to sa iyong araw. Bati ni Ulysses na may malugod na ngiti. Nagulat si Lian sa pagdating ni Ulysses. Ulysses, anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang tinatanggap ang basket na may halong pagdududa. Gusto ko lang sanang ipakita na nagmamalasakit ako sa'yo. Alam kong hindi pa tayo magka-close pero sana kahit sa simpleng paraan, makilala mo ako ng mabuti. Nagpasalamat si Lian na tinanggap ang basket kahit nahihirapan siya sa pagbabalik ng mga inaasahang pasasalamat. Salamat Ulysses. Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo na may mga plano na ako ngayon at hindi ko kayang tumanggap ng anumang bagay na hindi inaasahan. Sa mga sumunod na linggo, madalas na nagpapakita si Ulysses sa mga paboritong lugar ni Lian. Minsan sa cafe kung saan siya nagtatrabaho. Minsan naman sa mga event na pinupuntahan niya. Lagi may dalang malit na regalo o simpleng mensahe ng pagkakaalam sa kanyang mga pakikisalamuha. Sa isang pagkakataon sa cafe, habang si Lian ay nagbubukas ng kanyang laptop para magtrabaho, umupo si Ulysses sa kabilang mesa na may dalang libro. Hi Lian, nag-aaral ka ba? Tanong niya sabay ngiti. Nagwo-work ako. Sagot ni Lian na halatang walang gana sa pakikipag-usap. Gusto mo bang sumama sa akin sa isang coffee break? Pagkatapos mo ng trabaho, syempre. Hindi kita gagambalain. Gusto ko lang sanang makilala ka pa ng mabuti. Tanong ni Ulysses. Ulysses, nagpapakita ka ng sobra. Hindi ko pa rin nagawang mabigyan ng oras para sa'yo dahil sa mga ginagawa ko ngayon. Sagot ni Lian. Nagpatuloy si Ulysses sa kanyang mga pagsisikap na magpakita ng malasakit. Nagpapadala siya ng mga liham at mensahe sa email. Nag-aalaga sa mga detaling maaaring magpakita ng kanyang interes sa buhay ni Lian. Sa kanyang mga mensahe, laging may kasama mga kwento ng kanilang mga nakaraan. Karanasan, mga plano kung paano siya at kung ano ang kanyang mga plano. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Ulysses, hindi rin mapigilan ni Lian ang kanyang nararamdaman. Tuwing nakikita niyang binibigyan siya ni Ulysses ng pansin, mas lalo niyang naiisip si Marco, ang lalaking nakilala niya online na siyang gusto niya. Habang nagsusuri siya ng mga dokumento sa kanyang opisina, hindi niya maiiwasang mag-isip. Hindi ko yata maipaliwanag. Bulong niya sa sarili. Bakit ba hindi ko maalis sa isip ko si Marco? Bakit parang hindi ko kaya magbigay ng puwang kay Ulysses? Kumontak si Lian kay Marco na nag-aalala sa mga nangyayari sa kanya. Marco, may mga bagay na naguguluhan ako. Sabi niya sa isang video call. Si Ulysses, hindi ko alam kung paano ko siya puputulin. Kasi parang nalilito ako sa mga nararamdaman ko. Lian, kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Kung si Ulysses ay nagiging dahilan ng iyong pagkalito, dapat mong ipaliwanag sa kanya ang iyong nararamdaman. Huwag ka mag-alala sa kanyang reaksyon. Ang mahalaga ay ang tapat mong pag-unawa sa sarili mo. Sagot ni Marco. Sa kanyang pag-alala ay patuloy na nag-iisip. Napagdesisyonan ni Lian na magsalita ng tapat kay Ulysses. Alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang lahat ng nararamdaman ng maayos
upang hindi magtaguyod ng maling pag-asa si Ulysses. Habang patuloy niyang tinutuklas ang kanyang nararamdaman, nagnanais siya ng panahon upang maipaliwanag sa kanya ang lahat ng bagay. Sa kanyang mga hakbang, umaasa siya na maipapaliwanag niya na maayos ang kanyang tunay na nararamdaman at mga plano para sa hinaharap. Sa cafe. Isang hapon, umupo si Lian sa isang tahimik na bahagi ng cafe na madalas niyang pinupuntahan. Nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop, tila abala sa mga gawain. Nang pumasok si Ulysses na may dalang bouquet na mga paboritong bulaklak ni Lian. "Hi Lian, may maliit na sorpresa ako para sa'yo. Sana magustuhan mo." Bati ni Ulysses na may malugod ng ngiti. Ngunit bago pa man makalapit si Ulysses, umiling si Lian at humarap sa kanya ng seryoso. "Ulysses, pwede ba tayo mag-usap?" "Anong nangyari, Lian? Bakit mukhang seryoso ka?" Tanong ni Ulysses na halatang naguguluhan. "Ulysses, kailangan ko maging tapat sa'yo," sabi ni Lian, sabik na magpaliwanag. "Sa totoo lang, hindi ko na kaya magpatuloy ng ganito. Hindi ko na kayang i-accept lahat ng mga pinapakita mong atensyon sa akin." "Nagsasabi ka ba ng totoo? Bakit mo ako tinatanggihan? Ano bang kulang sa akin?" Nagtatakang tanong ni Ulysses. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. "Wala kang kulang. Ang totoo, may ibang tao na akong gusto. Si Marco, na nakilala ko online. At alam ko na baka masaktan ka. Pero hindi ko rin pwedeng ipagpatuloy to kung hindi ko nararamdaman ang parehas na damdamin sa'yo." "Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero hindi mo ba naiisip kung paano ka naapektuhan ng ganitong pagtrato mo sa akin?" Nagagalit na sagot ni Ulysses. "Hindi mo ba nakikita kung gaano ako nagsusumika para sa'yo? Sipin mo naman ako." "I'm sorry, Ulysses, pero kailangan kong unahin ang sarili ko at ang nararamdaman ko. Naiintindihan ko na saktan ka, pero hindi ko kaya ng patagilid lang. Mahirap naman kasi para sa akin na magsinungaling o magpanggap." "Hindi mo ba naiisip na magbago? Na pwede kang magbago para sa akin?" Tinanong ni Ulysses. Ang boses niya ay puno ng pag-asa at bighati. "Lian, hindi mo alam kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nangyari to. Sinubukan kong ibigay ang lahat para sa'yo." "Ulysses, naiintindihan ko naman na nagmamalasakit ka. Pero hindi mo rin ba naisip ang nararamdaman ko? Minsan, kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, kung hindi ito reciprocal, mas mabuti na magpakatotoo ka. At iwasan ang magpakita ng hindi totoo." "Gusto ko talaga makipag-usap sa'yo ng mas maayos," pakiusap ni Ulysses. Ang boses niya ay lumalapit sa pighati. "Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon na magpaliwanag ng mas mabuti? Ayoko sanang magtapos ang lahat ng ito sa ganito lamang." "Ulysses, sa tingin ko ang pinakamainam na gawin natin, iwasan na lang ang bawat isa. Ayoko magpatuloy ito. At magdulot pa ng mas maraming sakit sa kahit sino sa atin." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Lian sa cafe, agad na umuwi si Ulysses na puno ng galit at pagkabigo. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay tila na sayang at hindi niya matanggap na tinanggihan siya ng taong mahal niya. Pumunta siya sa kanyang kwarto at tumawag sa kanyang tito Alberto, isang kilalang lokal na negosyante na kilala sa kanyang makakalamang na ugali. "Uncle Alberto, kailangan ko ang tulong mo," sabi ni Ulysses. Ang boses niya ay puno ng pagkagalit. "Tungkol to kay Lian." "Anak, ano pang nangyayari? Ba't parang galit na galit ka?" tanong ni Alberto habang umiinom ng kape sa kanyang opisina sa bahay. "Pinagbabawalan na akong makalapit kay Lian. Sabi niya may ibang gusto siya at kailangan kong iwasan siya." Sagot ni Ulysses. Ang tono ay tila naglalaman ng inis. "Hindi ko na kayang tiisin to. Gusto kong malaman kung paano ko siya makukuha." "Nako anak, hindi mo pwedeng hayaan ang ganitong bagay na mawalan ka ng pagkatao," sabi ni Alberto na hindi rin nagugustuhan ang pagkatalo ng kanyang pamangkin. "Ngunit kung talaga namang gusto mong makuha siya, kailangan mo magplano na maigi." "Anong plano ang naiisip mo, Uncle?" tanong ni Ulysses. "Gamitin mo ang aking koneksyon sa negosyo. Gagawa tayo ng paraan upang makakuha ng impormasyon at kontrolin ang sitwasyon.
Baka sakali magkaroon tayo ng pagkakataon na muling mapalapit sa kanya. Lumipas ang mga araw at lihim na pinlano ni Alberto at Ulysses ang kanilang hakbang. Ang kanilang plano ay magkaroon ng isang pagtitipon sa isang sikat na lugar na malapit sa opisina ni Alberto, kung saan magkakaroon ng hindi inaasahang pagdalo si Lian. Inasikaso nila ang lahat ng detalye, mga imbitado, mga events, at pati na rin ang mga detalye na maaaring magbigay ng kanilang pagkakataon na makipag-ugnayan kay Lian. Habang nag-aasikaso ng mga huling detalye, umuwi si Ulysses na nagdala ng mga plano at dokumento. Uncle, tingnan mo to. May mga listahan na tayo ng mga taong iimbitahan at ang schedule ng event. Sa tingin mo ba magtatagumpay tayo sa planong to? Tama na mga plano mo, Ulysses. Sagot ni Alberto habang tinitingnan ang mga dokumento. Ngunit dapat nating tiyakin na maaayos ang lahat ng aspeto ng mga plano. Kailangan maging maingat tayo sa bawat hakbang. Sa araw ng event, tila walang idea si Lian na ang okasyong ito ay bahagi ng lihim na plano ni Ulysses. Nagkaroon siya ng mga kaibigan at kasamahan sa trabaho na kasama niyang dumalo. Ngunit hindi siya nakasigurado kung anong maaaring mangyari sa mga susunod na oras. Habang ang pagtitipon ay umuusad, mas lalo pang lumalakas ang tensyon sa pagitan ni Ulysses at Lian. Hindi pa rin nakikipag-usap ng maayos si Lian kay Ulysses at tinututulan ang lahat ng kanyang paglapit. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ni Ulysses, naisip niyang kailangan niya magpatuloy sa plano upang makamit ang kanyang layunin. Dahil dito, ipinagpatuloy nila ang plano nila na maglakip ng mga coincidence at mga pagkakataon na magkasama sina Lian at Ulysses sa parehong lugar, sa ilalim ng mga hindi inaasahang kondisyon. Ngunit habang ang plano ay unti-unting lumalabas, si Ulysses ay nagiging mas determinado na makuha ang atensyon at puso ni Lian, kahit na sa paraang mas peligroso at hindi etikal. Nagpunta siya sa isang tahimik na lugar upang maghanap ng signal at makontak ang kanyang kaibigan. Habang siya ay naglalakad, bigla na lang siyang sinundan ni Ulysses. Ang mata nito ay puno ng determinasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inakbayan niya si Lian at tinangkang magsalita. Lian, kailangan mo makinig sa akin. May mga bagay tayong dapat pag-usapan. Sabi ni Ulysses. Ang boses niya ay puno ng urgency. Ulysses, ano bang gusto mong mangyari? Hindi ko na gustong makipag-usap sa'yo. Please, umalis ka na. Sagot ni Lian. Ang tono ay puno ng takot at pagkapahiya. Ngunit bago pa makapagsalita si Lian, kinuha ni Ulysses ang kanyang kamay at hinila siya patungo sa isang nakatagong silid sa likod ng venue. Ang mga bisita sa paligid ay abala sa kasiyahan, kaya't walang nakapansin sa kanilang pag-alis. Pagpasok nila sa silid, agad na isinara ni Ulysses ang pinto at naglagay ng lock. Lumapit siya kay Lian na nagmamasid sa kanya na puno ng pag-aalala. Ulysses, ano ba ginagawa mo? Napakabigat ng ginagawa mo! Hindi ko na kaya maghintay pa. Gusto ko lang sanang makausap ka na maayos. Baka sakali pang magbago ang isip mo tungkol sa atin. Sagot ni Ulysses. Ang kanyang boses ay may halong kalungkutan at determinasyon. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Ulysses! Pagsalungat ni Lian. Ang boses ay nanginginig. Hindi mo dapat pilitin ang isang tao sa ganitong paraan. Ang pagmamahal ay hindi dapat nakabase sa pera sa usapin-itan. Hindi ko na kaya maghintay pa, Lian. Nagsasawa na ako maghintay sa sagot mo. Nagtatanggol si Ulysses. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng galit at pasakit. Sinubukan ko namang lahat pero tila walang nangyayari. Kung hindi mo pa rin ako bibigyan ng pagkakataon, baka kailangan ko nang gawin to. Ipinipilit mong sarili mo sa akin. Hindi ko na kaya makipag-ayos pa. Ang gusto ko lang magpatuloy sa buhay ko nang walang alalahanin. Sabi ni Lian. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Naiintindihan ko na nasasaktan ka, na nasaktan ka. Sabi ni Ulysses habang ang kanyang boses ay bumababa sa isang malambing na tono. Pero mahal kita, Lian. Hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko. Hindi sapat ang pagmamahal kung pinipilit mo ang isang tao na makipagrelasyon sa'yo. Kung talaga mahal mo ako, dapat mo akong respetuhin at intindihin ang desisyon ko.
Sagot ni Lian, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigo. Ang tensyon sa silid ay lumalakas, at kahit na pilit na nagtatangkang makapagayos ni Ulysses, si Lian ay determinado na ipaglaban ang kanyang kalayaan. Sa huli, hindi na nagtagal ang kanilang pag-uusap, at lumabas si Lian mula sa silid na may matinding pagnanais na makalayo sa kanyang sitwasyon. Nang makalabas siya sa silid, agad na tumawag si Lian sa kanyang mga kaibigan at nagbigay ng huling mensahe sa kanila. Nasa panganib ako. Kailangan ko ng tulong. Dito ako sa event venue. Dahil sa kanyang desisyon, nagtataka si Ulysses kung paano siya magiging mas mapagmahal at mapagbigay sa kanyang sarili nang hindi nawawala ang kanyang pag-asa. Ang mga plano niya ay unti-unting bumabalik sa kanya at kinakailangan niyang magdesisyon kung paano niya ipagpapatuloy ang kanyang layunin sa kabila ng mga hadlang na nasa kanyang harapan. Habang si Lian ay nasa event venue, si Marco ay nag-aalala na hindi siya makontak. Nagtaka siya kung bakit hindi sumasagot si Lian sa kanyang mga tawag at mensahe. Matapos ang ilang oras ng pag-aalala, nagpasya si Marco na personal na hanapin siya. May nangyari kay Lian, kailangan ko siyang makita, sabi ni Marco sa sarili habang sinisiyasat ang mga posibleng lugar kung saan maaaring naroon si Lian. Dahil alam niya na madalas na dumadalaw si Lian sa mga popular na lugar sa bayan, sinimulan niyang hanapin siya sa mga sikat na coffee shop at mall. Subalit wala siya ron. Tila nawala si Lian mula sa kanyang radar. Habang nag-aalala si Marco, nakarating siya sa event venue. Mabilis niyang tinanong ang mga bisita kung may nakakita sa kanya o kung may idea sila kung nasaan si Lian. Nagpunta siya sa mga security personnel at tinanong kung may nakitang kakaibang pangyayari o mga tao na maaaring may alam sa pinagdaraanan ni Lian. May nakita kaming babae na mukhang nag-aalala pero wala pang ibang detalyeng makapagbibigay sa amin ng tiyak na impormasyon. Sagot ng security guard. Sa panibagong pagtingin sa paligid, napansin ni Marco ang isang pinto sa likod ng venue na may lock. May mga hunch siya na baka doon nagpunta si Lian. Maingat siyang pumasok at tinunto ng lugar. Habang papalapit si Marco sa silid, narinig niya ang mga boses ni Ulysses at Lian na nag-uusap. Ang tunog ng kanilang pag-uusap ay puno ng tensyon at pagkabigo. Agad niyang tinulak ang pinto at nakita si Lian na nakatayo sa isang sulok ng silid, habang si Ulysses may matinding ekspresyon sa kanyang mukha. Lian! Anong nangyayari dito? Sigaw ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala at galit. Nagulat si Lian sa pagdating ni Marco at agad na lumapit sa kanya. Marco, salamat sa pagdating mo. Nandito si Ulysses. Pinipilit niya ako makipag-usap sa kanya. Hindi ako makalabas. Tama na yan, Ulysses. Hindi mo pwedeng gawin to kay Lian. Palayo ka na. Sabi ni Marco. Ang tono niya ay puno ng otoridad. Nagulat si Ulysses sa biglaang pagdating ni Marco. Ngunit hindi pa rin siya umatras. Marco, hindi mo naiintindihan. Mahal ko si Lian at hindi ko kaya maghintay pa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ngunit hindi mo pwedeng ipilit ang sarili mo sa kanya. Dapat mong igalang ang kanyang desisyon at ang kanyang kalayaan. Sagot ni Marco, ang boses ay puno ng determinasyon. Alam ko na ang gusto mo, Marco. Pero kailangan mo umalis. Hindi ka makikialam sa plano ko. Sagot ni Ulysses. Ang tono niya ay may halong pangungutya. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na magpatuloy pa sa mga baluktot mong plano. Lian, halika na. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan mong gawin para makalis tayo dito. Sagot ni Marco. Paglabas nila mula sa silid, nagpatuloy ang tensyon sa pagitan nila. Naging malinaw na si Ulysses ay handang gawin ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Kahit na ang lahat ng paraan ay tila hindi wasto. Lian, ikaw ba okay lang? Tanong ni Marco habang tinutulungan si Lian na umalis sa venue. Sa ngayon, oo, salamat sa pagdating mo. Nag-aalala ko na hindi ko na kayang makalabas pa. Salamat sa pagiging nandyan palagi. Sagot ni Lian. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Walang anuman. Pero kailangan natin pag-usapan kung paano natin harapin ang mga nangyari. Sabi ni Marco habang naglalakad sila palayo sa venue. Habang si Marco at Lian ay naglalakad palayo mula sa event venue, biglang sumulpot si Ulysses sa kanilang daraanan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasiphayo.
lalo na nang makita niyang kasama ni Lian si Marco. Hindi na niya naisip ang mga magiging apekto. Agad siyang nagalit sa presensya ni Marco. Marco, anong ginagawa mo dito? Wala ka naman pakialam dito ah. Tanong ni Ulysses. Ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. Ulysses, hindi ito ang oras para makipag-away. Paalisin mo na si Lian at magtakda tayo ng mga kasunduan. Sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng determinasyon. Bakit mo ba kami pinapakalamanan? Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Mahal ko si Lian at wala kang karapatang agawin siya sa akin. Sagot ni Ulysses. Ang pagmamahal, hindi nasusukat sa pwersa o pamimilit. Kung talaga mahal mo si Lian, dapat mong respetuhin ang kanyang desisyon. Sabi ni Marco habang ang kanyang boses ay lumalakas. Hindi ko kailangan ng lecture mula sa iyo, Marco. Ang tanging kailangan ko lang ay si Lian. Hindi ako aalis hanggat hindi mo siya binabalik sa akin. Gusto mo ng away, Ulysses? Kung kailangan mo ng lesson sa paggalang, baka ngayon ang tamang oras. Sagot ni Marco. Mabilis na nagbago ang tensyon sa pagitan nila. Si Ulysses ay tila handa ng lumaban habang si Marco ay hindi rin nagpapatalo. Ang kanilang tensyon ay nagbubukas ng mas malalim na alitan na naglalaman ng hidwaan sa kanilang mga prinsipyo at emosyon. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Ang lahat ng to para sa kanya. Sigaw ni Ulysses. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi mo maiintindihan kung gaano kalalim ang nararamdaman ko para kay Lian. At hindi mo rin maiintindihan kung gaano ako nagpoprotekta sa kanya. Sagot ni Marco. Bigla na lang nagkaroon ng maliit na alitan. Ngunit si Marco ay mas tiyak sa kanyang paggalang sa mga hangganan at hindi umayon sa pisikal na laban. Si Ulysses, sa kabila ng kanyang galit, medyo nagkaroon ng pag-aalinlangan sa pagpupumilit. Ngunit hindi pa rin ito tumigil sa panggugulo. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, si Lian ay nanatiling tahimik sa tabi. Hindi makapagdesisyon kung paano makakatulong sa sitwasyon. Napagtanto niyang ang kanilang hidwaan ay naglalaman ng mas malalim na pinagmulan ng kanilang mga problema. At ang mga solusyon ay hindi madaling maabot sa pamamagitan ng pisikal na laban lamang. Sa kalaunan, nagpasya si Marco na huwag nang patagilid ang sitwasyon. Sinubukan niyang palakasin ang kanyang boses at ipakita ang kanyang punto ng walang pisikal na anyo. Nang makuha ang atensyon ni Ulysses, iniwan niya itong walang huling sagot, habang si Lian ay patuloy na nagmamasid sa kanilang away. Hindi ako alis, hanggat di ko nasisiguro na ligtas ka. Ang mga desisyon na kailangan mong gawin ang magsasabi kung paano natin harapin ang hinaharap. Habang naglalakad sila palayo mula kay Ulysses, nag-iisip si Lian tungkol sa mga nangyari. Hindi sigurado kung paano niya maaayos ang kanyang buhay sa harap ng lahat ng kaguluhan. Ang mga sunod na hakbang ay nagtatakda ng direksyon ng kanyang buhay, at ang kanyang relasyon kay Marco at ang pangyayari kay Ulysses ay patuloy na nagdudulot ng mga tanong at desisyon na kailangan niyang sagutin. Habang patuloy na naglalakad sina Marco at Lian palayo mula sa event venue, ang pag-uusap nila ay puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Si Ulysses sa kabilang banda, nanatili sa kanyang galit at nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Makalipas ang ilang oras mula sa insidente, isang kasamahan ni Ulysses sa kanyang plano ang nag-ulat sa mga otoridad tungkol sa mga ilegal na gawaan ni Ulysses. Ang ulat ay tumukoy sa pagkakaroon ni Ulysses na maraming pinagbabawal na gamot na nakatago sa isang lihim na lugar. Ang mga impormasyon ay sapat upang magbigay sa pulisya ng dahilan para magsagawa ng raid sa bahay ni Ulysses. Ang mga pulis ay nagpunta sa bahay ni Ulysses at nagpatuloy sa kanilang operasyon. Nakatanggap si Ulysses ng isang tawag mula sa isang kaibigan na nagbigay ng babala sa kanya. Ngunit hindi na niya nasundan ang tawag dahil huli na ang lahat. Nang dumating ang mga pulis, natagpuan nila ang maraming uri ng pinagbabawal na gamot na nakaimbak sa isang lihim na silid sa kanyang bahay. Ang mga gamot ay saksi sa kanyang ilegal na negosyo. Ulysses Santiago, ikaw ay inaaresto dahil sa pagkakaroon ng mga pinagbabawal na gamot at paglabag sa batas. Sabi ng isang pulis habang pinapakita ang mga ebidensya.
Si Ulysses ay nagulat sa pagdating ng mga pulis at hindi nakapaghanda sa sitwasyon. Ang kanyang mukha ay nagpalit mula sa galit ay pagkasipayo sa takot at pagkalito. Habang inaaresto siya, nagmamasid ang kanyang mga kapitbahay at ang mga tao sa paligid na nagbigay ng pansin sa nangyayari. Nasa bahay si Lian, nagsisikap na makabawi mula sa mga nangyari. Tumanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nagpapahayag ng pangamba na baka may masamang nangyari kay Ulysses. Lian, may mga balita na nahuli si Ulysses dahil sa pagkakaroon ng maraming iligal na gamot. Nakakalungkot ng sitwasyon, sabi ng kaibigan. Ano? Hindi ko alam na ganito ang nangyayari sa kanya. Pero siguro ito ang tamang pagkakataon para makapagpahinga ako mula sa lahat ng kaguluhan. Nagulat si Lian. Nang malaman ni Marco ang balita, agad niyang tinawagan si Lian. Lian, may balita na nahuli si Ulysses. Mukhang malaki ang kaso niya. Alam ko, Marco. Ang sakit lang na malaman na ganito ang nangyari. Hindi ko na alam kung paano ko harapin ang lahat ng to. Sagot ni Lian. Ang tono ay puno ng pag-alala. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita sa anumang paraan na magagawa ko. Ang importante, ikaw ay ligtas at maayos. Sabi ni Marco. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sagot ni Lian habang nararamdaman ang pasasalamat sa kanyang puso. Si Ulysses nga ay dinala sa istasyon ng pulis para sa karagdagang investigasyon at pagproseso ng kaso. Ang kanyang hinaharap ay nagiging malabo at ang kanyang nakaraan ay patuloy na bumabalik sa kanya. Ang mga pangyayari ay nagbigay daan sa bagong yugto ng buhay para kay Lian at Marco, na nagpatuloy sa pag-aalaga sa kanilang sarili at sa kanilang relasyon. Ang mga sumunod na hakbang para kay Ulysses ay magiging sentro ng kanyang hinaharap, habang si Lian at Marco ay nagpasya na gamitin ang karanasang ito para sa kanilang sariling pag-unlad at pagbuo ng kanilang bagong landas. At dito na po nagtatapos ang love story ni Lian at Marco. Sa buhay natin, mayroon talaga tayo mga pagkakataon na makakakilala tayo ng isang tao na hindi nating inaasahan na siya palang laging magliligtas sa atin, na siya palang laging nandyan sa atin, na siyang tutulong sa mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong. Para kay Lian at Marco, hindi masama makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga teknolohiya. Hindi natin alam, baka ito ang maging dahilan para makakilala tayo ng tunay na kaibigan. Para naman kay Ulysses, hindi dapat natin pinipilit ang pagmamahal ng isang tao. Hindi dapat tayo gumawa ng paraan para makuha natin sila ng sabilitan. Dahil kung tunay tayo nagmamahal, kailangan tayo nagpaparaya. Kailangan nating respetuhin ang desisyon ng isa. At dapat maghintay na lang tayo dahil isang araw, darating ang taong talagang magmamalasakit at para sa atin. Muli ay maraming salamat po sa mga listeners sa istoryang ito. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.